Carlos City Police. Mabisang paraan daw ito para maiwasan ang mga krimen sa lansangan at para mapalapit ang loob ng mga pulis sa publiko. May live report, Jet Arcelian. Jet? CJ, kung malimit nating makita sila mamang pulis sa loob ng himpilan ng pulisya o di kaya nag-checkpoint o nagro-roving sakay ng kanilang PNP mobile ngayon. Sa San Carlos City PNP, inilunsad itong tinatawag nilang squad patrol. Kung paano ito sinasagawa, alamin sa aking report. Matigas, alerto sa pagresponde at kaagapay ng mamamayan. Ito ang nais ipamalas ng San Carlos City Police sa inilunsad nilang squad patrol kahapon. Binubuo ito ng 4 na mamang pulis, kabilang ang isang security o assault personnel na may dalang long at short firearms at radyo para sa komunikasyon. Ay sabi ng regional director nga natin, doon nga sa Hong Kong, yung mga nagpapatrol nga doon, nakaka-dense. So doon natin kinuha yung squad patrol na ina-apply natin ngayon dito sa San Carlos. Nakalinya at sabay-sabay na nagmamarcha sila mamang pulis at hindi lang sila sa lansangan sumusuot dahil maging ang mga establishmento at mall kanila rin sinusuyod. Ang ilang nakakakita, hindi napigilang matawa. Mayroon din nagulat dahil inakalang may krimen. Nagtakaramang. Ano yun yung sa ROTC po? Kala ko kung may ginagawa silang tapos tinatawanan ko namin. Pero ayon sa PNP, mainam daw ito para maiwasan ang mga krimen sa lansangan. So pati na rin yung mga kriminal na doon, maninibago rin, ano ba yung mga tinitingnan ng mga tao. So nakikita nila na nandun. So mapapansin talaga yung pulis dito. 2 shift kada araw ang squad patrol, nakadepende sa rush hour. Hindi raw ito biro ayon kila mamang pulis. Pero ang kainaman nito, nagsisilbing ehersisyo para maalis ang taba at mapanatili ang matigas na pangatawan. Maninibago kami, yung mga tao nandyan, titignan kami kung anong ginagawa namin. Pero sa tingin namin sa maganda ang kinalabasan kasi may impact sa community. Para sa karagdagang report, makakasama natin mismo ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office. Sir, tanungin na po namin, eto na ilunsad na sa San Carlos City. Balak po ba natin isagawa sa buong lalawigan? Isa ito sa innovations or initiatives ng tactical na implementa natin ng Chief of Police sa implementation ng Patrol 101. Ito yung bagong pinapairal ng ating Regional Director. And yes, we intend to implement this especially sa urban centers. Kung ba nakikita nating solusyon o maiibsan yung mga krimen sa lalawigan? Nasabi natin na yung police presence is siyempre in effect a deterrence to the commission of crime. So lahat ito is crime prevention initiatives ng ating kapulisan. Atin po natin, sir, na medyo may kakulangan pagdating dun sa population, police personnel ratio. Hindi po ba kukulangin o hindi kaya masasakripisyo yung ibang tungkulin nila? Ginawa na yan ng ating Chief of Police ng San Carlos, si Superintendent Rod Castro sa Marasique. Yan, hindi ako nagdagdag ng pulis sa Marasique, pero yung perception ng tao is nadagdagan ng pulis at yung presence nila is comment na ng mayor doon na nakausap ko si Mayor Tumanta is natutulog na ba ang pulis. So this is just a part of enhancement. Ito yung mga innovations na hindi naman natin kailangan magdagdag ng tao, pero nadagdagan yung presensya ng kapulisan natin. Sir, kakatapos lang din po ng conference nyo kasama yung mga hepe. May nais po ba kayong i-anunsyo? Again, we're fine-tuning itong implementation ng Patrol 101 at isa nga ito is itong squad patrol na kinunsip ng ating Chief of Police ng San Carlos na si Superintendent Rod Castro. Maraming salamat, Provincial Director. Yan muna ang latest dito sa PPO. Balik sa'yo, CJ. Jet, matanong ko lang si Colonel Chan. Good afternoon, PD. Gaano po ka-epektibo sa crime prevention itong squad patrol? As of now, yung statistics is hindi pa natin alam, pero yung kung saan nanggaling yung derivative ng squad patrol, itong Patrol 101, napatunayan na sa Marasique na there is a significant decrease, pagbabawas ng incident, ng crime incident sa Marasique at saka sa iba pang bayan ng probinsya ng Pangasinan. Matapos po ang San Carlos City Police Station, susunod na rin ang mga ibang police station. Pete?
especially sa ating mga tinatawag na key centers. Ito ang mga cities of Ordaneta, city ng Dagupan, at saka itong mga Kalasyaw, itong mga metro areas natin. Alright, maraming salamat si Police Senior Superintendent Marlo Chan, ang officer in charge ng Pangasinan PPO. Maraming salamat, Jet Arcelia. Samantala, gusaling paglilipatan ng mga mag-aaral na